Itong Yamaha NMAX 155 o itong Honda ADB 160. Kung itong dalawang motor na ito ang pinagpipilian mo ngayon at nahihirapan kang magdesisyon kung alin nga ba ang pipiliin mo, para sa iyo ang video na ito dahil pagkukumparahin natin ang specs, ang mga detalye at kung alin nga bang masulit bilhin sa kanilang dalawa. Pagdating sa mga automatic na motor, itong Yamaha NMAX 155 at Honda ADB 160 ang isa sa pinakapopular at madalas sa pinagpipilian kapag bibili ng mga medyo higher displacement na. Pagdating sa mga 155 or 160cc pataas. Isang pang touring at isang adventure scooter. Pero parehong perfect pang daily use. Unahin natin pag-usapan ang disenyo o ang kanilang mga forma. Itong Honda ADB 160 talagang adventurous yung kanyang design. Bruskong brusko. Isa sa dahilan kung bakit madami ang bumibili nito. Actually, madami nang gumagaya eh. Meron itong adjustable windshield na isa sa nagpapaastig sa kanya. Meron itong LED headlight na napakatapang ng disenyo. At yung kanyang mga gulong naka-semi dual purpose tires na ito. So pwede na siya sa on-road and off-road. Then ngayon, itong bagong Honda ADB 160 na 2026 version, medyo naiba ng kaunti dito sa gilid dahil meron na siyang design, meron na siyang paumbok. At talagang astig talaga ang disenyo ng Honda ADB 160 sa harapan, sa gilid at sa likuran. Talagang parang dinisenyo talaga ito para pang touring o pang adventure talaga base sa kanyang disenyo. Samantalang itong Yamaha NMAX 155, ito naman maxi scooter naman ang kanyang datingan. Napaka-elegante naman ang forma nitong Yamaha NMAX 155. Isa rin sa dahilan kung bakit madami ang bumibili ng Yamaha NMAX 155 dahil sa napakaganda nitong disenyo. Pagdating naman sa mga ilaw, itong Honda ADB 160, ito ay naka-LED dito sa harapan. Actually, lahat ng mga ilaw nito ay naka-LED na. Then pagdating naman sa ilaw nitong Yamaha NMAX 155, ito ay naka-LED projector headlight na dito sa harapan. Then dito sa likod, ito ay naka-LED light. Lahat din ng mga ilaw nito ay naka-LED na. So pagdating sa mga ilaw, masasabi kong mas lamang dito ang Yamaha NMAX 155 dahil naka-LED projector light na ito at mas maliwanag yun kumpara sa regular na LED lang. Then pareho naman silang mayroong built-in hazard lights na magagamit din natin in case of emergency. Then pagdating sa paastigan ng ilaw, masasabi kong halos pareho eh. Pareho silang magandang tingnan, parehong modern yung kanilang disenyo. Pero sa features o sa paliwanagan, mas maliwanag talaga ang Yamaha NMAX 155. Then itong Honda ADB 160, meron itong windshield. Adjustable yung kanyang windshield. Pwede mong taasan, pwede mong babaan. Itong Yamaha NMAX 155, yung kanyang windshield ay naka-fix lang. Hindi mo na ito pwedeng taasan. So pagdating dito, mas lamang dito itong Honda ADB 160 dahil natataasan yung kanyang windshield. Mas komportable ka, lalong-lalo na kapag malakas ang hampas ng hangin. Then pagdating naman sa mga convenient features, pareho silang maraming convenient features. Itong Honda ADB 160, meron itong bulsa dito sa harapan at meron na rin itong built-in charging port so pwede ka nang mag-charge ng cellphone mo. Samantalang itong Yamaha NMAX 155, meron din itong bulsa dito sa harapan pero mas lamang dito ang Yamaha NMAX dahil dalawa ang kanyang bulsa. Sa Honda ADB, isa lang ang kanyang bulsa. Very convenient yan, lalong-lalo na kung meron kang dalang wallet or cellphone, meron kang paglalagyan dito. So pagdating dito, mas lamang Yamaha NMAX dahil dalawa nga ang kanyang bulsa. Then ito ay meron din built-in charging port. Then pagdating naman sa underseat storage, itong Honda ADB 160, meron itong 30 liters na underseat storage. Samantalang itong Yamaha NMAX 155 ay meron lang 25 liters na underseat storage. So mas malaki ang underseat storage ng Honda ADB 160, mas lamang siya ng 5 liters kaya mas marami kang mailalagay dito sa Honda ADB 160. So ikaw na lang mamimili, mas malaking underseat storage pero isa lang ang bulsa sa harapan o medyo mas maliit ang underseat storage pero meron dalawang bulsa sa harapan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang seat height. Itong Honda ADB 160, meron itong 780mm. Samantalang itong Yamaha NMAX 155, meron itong 770mm. So, mas mataas ang seat height ng Honda ADB 160 ng 10mm. Pero perfect din naman sila pareho sa mga average height. Pagdating naman sa ground clearance, mas mataas ang ground clearance ng Honda ADB 160 dahil 165mm ito. Samantalang dito sa NMAX, 125mm. So, pagdating dito, mas mataas ang Honda ADB 160 at dapat lang talaga na mataas ang kanyang ground clearance dahil nga ito ay adventure scooter. Then pareho na rin silang naka-extended footrest o pwede mong matuwid ang iyong paa kapag ikaw ay nagmomotor. Pero mas matutuwid mo ang paa mo dito sa Yamaha NMAX 155 dahil mas mahaba ang wheelbase nito eh. So mas komportable ang mga paa mo lalong-lalo na kung matangkad ka dito sa NMAX dahil nga
tuwid na tuwid mo ito. Samantalang dito sa ADB, medyo aatras ka pa ng kaunti kung gusto mong talagang tuwid na tuwid ang paa mo. Pero pareho naman silang maganda ang handling, parehong komportableng i-drive at parehong relax ang inyong mga paa. Ngayon, pagdating naman sa mga gulong, ang sukat ng gulong nitong Honda ADB 160 sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod ay 130 by 70 by 13. Then ito nga ay naka semi-dual purpose tires. So pwede na ito sa mga semi-off-road na daan o sa mga rough road, kayang-kaya na nito. Samantalang itong Yamaha NMAX 155, ang sukat ng kanyang gulong ay 110 by 70 by 13 sa harapan. Sa likod naman ay 130 by 70 by 13. Magkapareho lang ang kanilang lapad. Mas malaki lang ang Honda ADB dahil size 14 na yung kanyang mugs, 13 lang dito sa NMAX. Sa suspension naman, pareho silang telescopic fork sa harapan at pareho na rin naka-dual shock at pareho ding merong sub-tank. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga safety features. Itong Honda ADB 160, ito ay naka-single channel ABS lang o sa harapan lang ang naka-ABS. Samantalang itong Yamaha NMAX 155 dual channel na ito yung kanyang ABS. Harapan at likuran meron ng anti-lock braking system. So pagdating dito, syempre mas lamang ang Yamaha NMAX 155 dahil pareho ng naka-ABS, harapan at likuran. Then meron din itong traction control system, itong Yamaha NMAX 155, itong Honda ADB 160 naman ay meron Honda Selectable Torque Control na halos pareho lang din naman ang function. Ngayon punta naman tayo sa makina, itong Honda ADB 160, ito ay 156.9cc. Ang Yamaha NMAX 155cc. So pagdating sa displacement, mas lamang ng dalawa ang Honda ADB 160. Then pagdating sa maximum power, mas mataas din ang Honda ADB 160 dahil ito ay 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Samantalang ang NMAX ay 15.2 horsepower at 8,000 RPM. So mas mataas ng 0.6 ang maximum power ng Honda ADB 160. Ganon din sa maximum torque, lumalabas na mas malakas ang arangkada ng Honda ADB 160 dahil 14.7 Nm ito. Ang Yamaha NMAX 155 ay 14.2 Nm at 6,500 RPM. So mas lamang ng 0.5 ang maximum torque ng Honda ADB 160. Pero syempre depende pa rin yan sa rider, depende sa bigat ng rider, depende sa uri ng kalsada. At saka itong dalawang motor naman na ito ay hindi naman sila dinisenyo para makipagkarera o makipagmabilisan. Dinisenyo sila para maging komportable ka sa mahabang biyahe o sa araw-araw na pagmamotor. By the way, ang Honda ADB 160 ay meron ng dalawang variant ngayon, ang ABS version at ang road sync version. Yung road sync version, ito yung naka-TFT display ng kanyang meter panel na pwede mo nang i-connect ang cellphone mo. Yung ABS version naman ay yung naka-standard lang na naka-digital display. Itong Yamaha NMAX ay meron na rin dalawang variant ngayon, standard ABS at ang TechMax. Itong TechMax naman, meron na itong YECBT o Yamaha Electronic CBT. So pagdating dito, mas social itong Yamaha NMAX TechMax na ito. Dahil nga naka-Yamaha electronic na ito. Pwede mo itong iset sa sport mode, sa touring mode, at meron itong 3 level ng downshift. So malalaro-laro mo ito para itong merong cambio at sa bawat shift nito ay mas lumalakas. Yun ay sa TechMax naman. Samantalang itong Honda ADB 160, ang pinagkaiba lang naman nila doon sa road sync, naka-TFT display yun at pwede mong i-connect yung cellphone mo. Ngayon pagdating naman sa presyo, ang presyo ng Honda ADB 160 sa standard ABS ay 167,400 pesos. At ang road sync naman ay 174,900 pesos. Ang presyo naman ng Yamaha NMAX 155 sa standard ABS ay 155,900 pesos. 175,900 pesos naman para sa TechMax na NMAX. So pagdating sa mga standard variant, mas mura ang Yamaha NMAX 155 dahil 155,900 pesos lang ito. So mas mura ng 11,500 ang standard version ng Yamaha NMAX 155. Samantalang sa road sync version naman ng Honda ADB 160 dahil ito ay 174,900 pesos, 175,900 pesos naman sa TechMax, mas mahal ng 1,000 pesos ang Yamaha NMAX TechMax kumpara dito sa road sync ng Honda ADB 160. Pero sa TechMax version, mas maraming lamang na features ito kumpara sa road sync. Dahil unang-una nga ito ay naka-Yamaha Electronic CBT na. Pwede mo nang iset ng sport and touring mode. Kaya very sophisticated talaga itong Yamaha NMAX 155 TechMax na ito kumpara dito sa
Honda ADB 160. Kaya mahirap nga naman talaga magdesisyon dahil parehong maganda ang kanilang mga features. Parehong maganda ang forma, parehong mayroong mga convenient features, parehong perfect pang long ride at pang everyday use. Kaya mahirap talaga mag-decide. Kaya mamimili ka na lang talaga. Kung gusto mo ng pwedeng pang adventure, etong Honda ADB 160. Kung gusto mo ng pang touring, etong Yamaha NMAX 155. Pero sure naman ako na kahit ano sa dalawang motor na ito ang piliin mo, ay wala kang pagsisisihan. Depende na lang yan kung saan swak ang style mo, ang lifestyle mo, at depende na rin talaga sa kung ano yung gusto mo. Kasi kahit nasabihin natin na meron lamang ang Honda ADB sa NMAX o meron lamang ang NMAX sa Honda ADB 160, ikaw pa rin talaga ang masusunod sa kung ano yung gusto mo. Ngayon, kung ako naman ang tatanungin kung ako ang papipiliin between Honda ADB 160 at Yamaha NMAX 155, ang pipiliin ko, Honda ADB 160. Honda ADB 160 talaga ang napili ko. Kasi nga, ito ay designed for adventure. At ito yung match sa personality ko. Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, ano ang pipiliin mo? Itong Honda ADB 160 o itong Yamaha NMAX 155? Mapa-road sync man yan o TechMax, i-comment mo na lang sa baba ang inyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ng video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.